Sa likod ng mga kamera at spotlight na kinalakhan ni Snooki Serna, may isang lalaking tahimik, ngunit matatag na muling pumasok sa kanyang buhay, si Ramon Villarama. Sa kabila ng magkaibang mundong tinahak nila, nagtagpo ang kanilang mga landas sa tamang panahon. Mula sa matagal na pagkakaibigan hanggang sa muling pag-usbong ng damdamin, si Ramon ang lalaking muling nagbigay buhay at saya sa puso ni Snooki. The Philippine Showbiz List presents kilalanin si Ramon Villarama, ang lalaking muling nagbigay buhay sa puso ni Snooki Serna. Bago pa man makilala ng mas nakararami bilang partner ni Snooki Serna, si Ramon Mon Villarama ay matagal nang may sariling pagkakakinanlan sa iba't ibang larangan, partikular sa lalawigan ng Bulacan. Sa likod ng kanyang tahimik na pamumuhay at pribadong personalidad, siya ay isang successful businessman, educator at politician. May malalim at matibay na pundasyon sa edukasyon. Batay sa kanyang LinkedIn profile, ang paglalakbay ni Ramon sa akademya ay nagsimula sa Ateneo de Manila University noong 1970, kung saan tinahak niya ang kanyang basic education. Noong 1974, sumailalim siya sa secondary education bilang exchange scholar sa Bellarmine College Preparatory sa San Jose, California, USA. Ang panahong ito sa Amerika ay nagbigay kay Ramon ng exposure sa ibang kultura at paraan ng edukasyon. Pagkatapos ng kanyang high school, nagpatuloy siya sa Ateneo para sa Bachelor of Science in Business Management mula 1974 hanggang 1978. Sa kolehiyo, mas pinanday niya ang pundasyon sa pamamahala, organisasyon at strategic thinking. Hindi nagtapos si Ramon sa undergraduate degree. Noong 1981, nakamit niya ang Master in Business Administration sa Ateneo de Manila University, isang hakbang na naglatag ng mas malalim na kaalaman sa corporate at institutional management. Noong 1991, lumahok siya sa ASEAN Management Course sa Osaka University, Japan. Dito naranasan niya ang regional management perspective at global best practices. Bilang patunay na kanyang kontribusyon sa larangan ng negosyo at edukasyon, ginawaran siya noong 2020 ng Doctor of Philosophy, Major in Business Management. A politician and businessman. Matapos ang mahabang academic journey na naglatag ng matibay na pundasyon sa leadership at business management, pinilit ni Ramon na ilaan ang kanyang talento sa pampublikong serbisyo at negosyo. Ang unang malaking yugto ng kanyang career ay bilang Vice Governor ng Bulacan mula 1988 hanggang 1992. Bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng lalawigan, gumanap siya ng mahalagang papel sa pagpapatupad ng mga polisiya at programa ng gobyerno, koordinasyon sa sangguniang panlalawigan, at pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Nakilala si Ramon bilang low-profile, ngunit epektibong opisyal, mas inuuna ang resulta kesa publicity. Noong 2022 election, sumubok si Ramon na bumalik sa aktibong politika sa pamamagitan ng pagtakbo bilang congressman sa Bulacan sa District 6, Norzagaray, Santa Maria at Angat, ngunit hindi siya nanalo. Matapos ang kanyang termino sa gobyerno, inilaan niya ang kakayahan sa pribadong sektor bilang president ng Villarama Properties Inc. mula 2004 hanggang 2011 na nakatuon sa real estate development sa Tondo, Manila. Noong September 2011, inilunsad ni Ramon na isa sa mga pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay, ang pamumuno sa Kolehiyo de Kalumpit, isang institusyong pang-edukasyon sa Bulacan na sumasaklaw mula pre-elementary hanggang college. Bilang chairman of the board at CEO, pinamumunuan niya ang strategic planning, pagpapalawak ng curriculum at pagpapaunlad ng institusyon. A father. Tulad ng maraming public servants, piniling ihiwalay ni Ramon ang personal na buhay sa kanyang pampublikong papel, dahilan kung bakit bihira ang impormasyong lumalabas tungkol sa kanyang pamilya. Gayunpaman, malinaw sa mga pahayag ni Snooki na si Ramon ay family-oriented. May malalim na pagpapahalaga sa responsibilidad bilang magulang at may respeto sa mga pinagdaanan ng bawat miyembro ng kanyang pamilya. Kung si Snooki ay 2 beses nang ikinasal, si Ramon naman ay hindi kailanman ikinasal kanino man. Pero siya ay mayroong 2 mga anak na lalaki sa magkaibang babae na mga malalaki na ngayon. Ang kanyang mga anak ay nasa Amerika. Ramon's Second Chance at Love with Snooki Serna. Sa kabila ng magkaibang mundong tinatahak nila, si Snooki na pinalaki sa liwanag ng showbiz at mga pagsubok ng pag-ibig at si Ramon, tahimik na businessman at educator, nagtagpo ang kanilang mga landas sa tamang panahon. Hindi basta ordinaryong love story ang pagitan ng dalawa. Sa katunayan, mahigit 25 years silang magkaibigan bago nagbunga ang kanilang samahan sa pag-ibig. Noong 1987, unang nakilala ni Ramon si Snooki sa tulong ng kanilang common friend, ang yumaong movie producer na si Natalie Blanca. Sa unang pagkikita, dinala ni Ramon si Snooki sa taping ng Regal Presents Snooki, dala ang isang bouquet ng bulaklak.
Ito ang simula ng kanilang malapit na pagkakaibigan. Dahil sa madalas nilang pagsasama, naging paksa sila ng entertainment news at marami ang inakalang magkasintahan sila. Ngunit sa kabila ng pagiging malapit, inamin ni Ramon na torpe siya sa pagpapahayag ng tunay niyang nararamdaman. Hindi niya ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Snooki, kaya inakala ng aktres na magka-BFF lamang sila. Sa panahong iyon, nagpa siya si Snooki na mag-entertain ng ibang manliligaw at sa huli, pinili niya ang kanyang magiging unang asawa, si Ricardo Cepeda. Noong 1992, ikinasal si Snooki kay Ricardo at sa loob ng 16 years, nabuo nila ang kanilang pamilya na may dalawang anak, sina Samantha at Sachi, bago na uwi sa hiwalayan noong 2006. Pagkaraan ng ilang taon, nagpakasal si Snooki sa vocalist ng rock band na Blue Jean Junkies, si Nino Mendoza, ngunit nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Isa sa huling pagkakataong nagkita sina Ramon at Snooki noon ay sa ospital. Ayon kay Ramon, may planong lakad sila ngunit na ospital si Snooki dahil sa labis na pagod. Dinalaw niya raw ito sa ospital ngunit naging gulat niya nang may ibang bisita doon, si Ricardo. Dahil dito, umalis na lamang siya at kalaunan ay nabalitaan na lang na engaged at nagpakasal si Snooki kay Ricardo. Ang sandaling yon ay huling pagkikita nila sa loob ng halos 3 dekada. Pagkatapos ng mga taon, muling pinagtagpo ng tadhana sina Snooki at Ramon. Sa panahong iyon, parehong mas malaya na sila at handa nang harapin ang bagong yugto ng buhay. Ang dating malalim na pagkakaibigan ay unti-unting nauwi sa pag-usbong ng damdamin at romance. Hindi inakala ni na Snooki at Ramon na magkakaroon sila ng second chance sa kanilang relasyon. Muling nag-reconnect ang dalawa sa tulong ng social media. Nasa Amerika si Ramon para bisitahin ang kanyang dalawang anak nang hawakan ng isa niyang anak ang kanyang mobile phone at nakakita ng Facebook account ni Snooki. Inad ito ng anak niya at nang makita ni Snooki ang friend request ni Ramon, inaccept niya ito at pinadalhan ng mensahe. Dito nagsimula ang muling komunikasyon ng dalawa. Ayon kay Ramon, it was God's will na nagtagpo sila muli pagkatapos ng halos 30 years. Para sa kanila, tila itinadhana talaga ang muling pagkikita at unti-unti nilang naibalik ang dating damdamin na noon ay nanatiling hindi nasabi. Taong 2016, inamin ni Snooki ang kanilang relasyon sa publiko. Sinabi niya na si Ramon ang nagbigay sa kanya ng pag-asa na muling magmahal matapos ang kalungkutan ng kanyang nakaraang relasyon. Kitang-kita umano ang saya at glow sa mukha niya dahil sa relasyon nila. Dagdag pa ni Snooki, sang-ayon at sumusuporta ang kanyang mga anak sa pag-iibigan nila dahil sa nakita nga raw ng mga ito ang malaking pagbabago sa kanya kung saan palaging nakangiti at mas masaya. Ayon pa kay Snooki, tuwing kasama niya si Ramon para siyang teenager, may kilig at saya at hindi na niya kailangang itago ang taong nagpapasaya sa kanya. Dagdag pa niya, si Ramon ay mabait, kamangha-mangha at gwapo at karapat-dapat na ipagmalaki ang kanilang relasyon. Ramon and Snooki, 10 Years of Love. Isa sa mga pinakamalaking hamon ng kanilang relasyon ay ang pagkakaiba ng relihiyon. Si Snooki ay miyembro ng Iglesia ni Cristo habang si Ramon ay Katoliko. Sa isang panayam noong 2019, sinabi ni Snooki na hindi ito maliit na bagay, lalo na't parehong mahalaga sa kanila ang pananampalataya. Sa halip na pagmula ng alitan, ginawa nila itong pag-uusapan at pagningilayan. Para kay Snooki, malinaw ang kanyang paninindigan sa pananampalataya at para kay Ramon, bukas siya sa pag-unawa. Dito mas lalong nakita ang lalim ng kanilang relasyon. At sa matagal na itinakbo ng kanilang pag-iibigan, masasabing sigurado na si Ramon na si Snooki na ang babaeng kanyang pakakasalan. Noong April 4, 2022 sa 56th birthday ni Snooki, nagbigay si Ramon ng isang surprise marriage proposal sa kanilang bahay sa Angat, Bulacan. Sa gabing yun, inakala ni Snooki at ng kanyang pamilya, pati na rin ng pamilya ni Ramon, na isang simpleng pagdiriwang na kaarawan lamang ang magaganap. Ngunit hindi nila alam na may nakahandang sorpresa. Inakala ni Snooki na ang gagawin lamang nila ay kantahan siya ng happy birthday, i-blow ang candle sa cake at magpasalamat sa mga bisita. Ngunit dumating na ang pagkakataon para magsalita si Ramon, dinala niya kay Snooki ang isang arm of bouquet of flowers at isang heart-shaped red box. Nang buksan ni Snooki ang kahon, lumabas ang maliit na jewelry box na naglalaman ng engagement ring. Hindi na maitago ni Snooki ang kanyang emosyon. Kinuha ni Ramon ang kahon, lumuhod at sinambit ang tanong na, "Will you marry me?" Kasunod nito, isinuot ni Snooki ang singsing sa daliri at tumugon ng yes habang napaluha sa tawa. Sa kasalukuyan, nananatiling matatag pa din ang relasyon ni Snooki at Ramon na umabot na sa 10 taon. Sa isang kamakailang panayam, inihayag ni Snooki na bukod sa pagiging magkasintahan, si Ramon rin ang kanyang pinakamatalik na kaibigan o best friend forever. Nilinaw naman ni Snooki na kahit legal na pwede na silang magpakasal, hindi pa nila ito ginagawa.
Ayon sa kanya, ayaw nilang madaliin ni Ramon ang kasal o gawin ito just for the sake of getting married. Mas pinipili daw nilang hayaan ang relasyon na umusbong ng natural at mas binibigyang diin ang matibay na pundasyon ng pagkakaibigan at pagmamahalan kaysa sa formal na titulo ng pagiging mag-asawa. Dagdag pa ni Snooki, ayaw rin nilang maging bad influence sa iba, kaya mas pinipili nilang maging maingat at hindi basta-basta magpapakasal kung wala pang tamang dahilan o tunay na intensyon. Para sa kanya, hindi rin maganda kung magpapakasal lamang para masabing legal na sila ni Ramon. Mas mahalagaan niya ang tunay na samahan, respeto at blessing sa kanilang relasyon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!